October 17, 2016 at talaga namang bumagabag ito sa isipan ng mga nakapanood ng video. Sa isang maliit na room nag-e-enjoy lamang ang isang grupo ng magkakaibigan nang bigla na lang sila nabulabog. Aqui é foto rápido, chegou. Você só baita. Isang white mist ang makikitang mabilis na lumipad pakaliwa nang ito ay nakita ng grupo. Walang ibang context ang video kaya naman mahirap masabi kung ano ang tunay na nangyayari. Napakaganda rin ang timing ng camera kaya marami ang hirap maniwala sa kanilang reaction. Grabe yung kamay, laki. Daliri, malaki. Ang misty figure ay makikita na nakadungaw mula sa labas. Ito ay almost humanoid at kapansin-pansin ang handprint na naiwan ito sa glass. Kung papansinin, mukhang gumalaw lang ang apparition nang tutukan na ito ng camera. Kung hindi kaya ito natutukan, ano na lang kaya ang kalalabasan? Patuloy lang ba itong magmamasid o baka naman gagawa na ito ng something dark and unsettling? Ano sa palagay nyo? Isa kaya itong ghost caught on tape? O isa lang itong well-scripted na scheme? Mirror shot. Ang napaka-intense na exploration na ito ay ginawa ni Dax from Adventure Dax Explore. Sa gabing ito, in-explore ni Hunter Dax ang isang luma at abandonadong building. Hindi ito ang unang beses na binisita niya ang lugar at sa muli niyang pagbabalik. Mukhang intense ang pag-welcome sa kanya ng mga entity na naninirahan sa lugar. Tao dyan? Sa simula ng exploration, makikita na mapuno at madamo ang lugar. Muntik pang maligaw ang explorer. Yung daanan papunta doon. Ito yun eh. Saan ba yung daan ito? Dito? Tumawa? Oh, hindi. Oh, okay. Ito. Yan. Itong malaki na to. Yan guys. Patandaan nyo, ito yung unang pinuntahan natin. Yan guys. Kung may narinig kayo or may nakita kayo guys, comment nyo na sa comment section. Bago pa man makapasok sa loob ang explorer, ramdam na daw niya na may sumusunod sa kanya. Umakyat sa next floor ang Hunter and 8 minutes into the video, this happened. Shit! Tao dyan? Ano yun? Parang umiiyak. Tao dyan? Mag-headset kayo para marinig nyo yung iyak. Nakarinig ng malakas na kalampag o kalabog si Hunter Dax out of nowhere. Siya lamang ang natatanging tao sa building, kaya naman bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil sa realisasyon na hindi talaga siya nag-iisa, umakyat muli sa susunod na floor ang Hunter at dito na siya tuluyang kinilabutan. Tao dyan? Tao dyan? Shit. Nilabutan ako. Kinikilabutan ako guys. Sorry guys, namamamake yung cellphone natin. Tatakot ako. Naramdaman ako. May gumagalaw dito. Tatakot ako. Natatakot talaga ako. Gano'n mo. Dito na ako sa balcony. Salamin. Saan ganun ko lang. Pasok na agad ako sa loob. Pero natatakot ako. Parang di ko kaya tapusin itong video na to. Ayan guys. Iba yung kilabot ko. May mga napaparamdam na sa atin ngayon. Dito. Kakaiba na yung naramdaman ko guys. Mas malamig pa. Napansin niyo ba yon? Nang lapitan ng explorer ang salamin,
For a split second, may makikitang Oh, something na dumungaw sa bintana. Marami sa viewers ni Hunter Dax ang nakapansin dito. Ayon sa iba, isa daw itong elemento na ayaw maistorbo. Hindi malinaw kung ano ang itsura nito, pero mukhang isa itong ulo na sumilip sa bintana. Maaari din na reflection lang ito ng kung anumang bagay. Pero after magpakita, may nangyari ulit na isang disturbance sa may di kalayuan. May mga nagpaparamdam na sa atin ngayon dito. Kakaiba na naramdaman ko, guys. Tila ba pinapasunod nito ang Hunter Palace sa area? Ito kaya ang lungga ng entity na ito? Ano ang masasabi nyo? Is this a ghost cotton tape? O isa lang itong reflection cotton tape? Lang ng ilaw. Panoorin ang full exploration sa channel ni Adventure Dax. At kayo na ang humusga. Parang dalawa na nagsasalita. Ang series of video recordings na ito ay galing sa YouTube channel na Anonymous One. Isang extreme case ng hunting ang nararanasan ni Anonymous One at ng kanyang pamilya ngayon. I-shinare niya online ang mga na-capture niya sa camera upang manghingi ng advice. Something terrible naman ang nangyayari sa kanilang basement apartment. Marami ang mga paranormal activity na nangyari, pero recently lang nakuha sa camera. Ayon pa sa kanya, nagpa-bless na daw sila ng bahay and nung kakalipat lang nila, ito ang nangyari. Minsan sa gabi, bigla na lang daw nagigising ang kanyang ina dahil sa mga sigaw. Hindi ito pangkaraniwang sigaw dahil sinisigaw daw nito ang pangalan ng kanyang ina. Minsan naman nakaka-experience ito ng violenteng sapak sa mukha. Yung tipong muntik na mahulog sa kama ang kanyang ina. Lagi na rin daw ito nakakaranas ng bangungot. Si Anonymous naman ay ilang beses na nakaranas ng sleep paralysis. Umabot ito sa point na kinakailangan na niya ng sleep medication at umattend sa mga sleep study para lang huminto ang mga nightmares. Hindi lang daw sila Anonymous ang naka-experience ng paranormal activity dahil ang mga bisita nila ay nakakita umano ng shadow person sa kanilang bahay. Kaya naman nag-set up sila ng camera at muling nagpa-bless sa pari pero hindi daw tumigil ang mga activity. Ano kaya ang dahilan ng mga pangyayaring ito? May kinalaman nga kaya talaga ito sa ghost? Panoorin natin ang ilan sa kanilang na-record. Isang short clip ang isinare ni Anonymous noong September 19, 2020. Ito ay na-record sa isa sa mga room na malakas umano ang paranormal activity. Makikita ang isang orb sa video. Ayon kay Anonymous, tila niyakap daw siya nito. At nang tumagos ito sa katawan niya, nakaramdam siya ng extreme chill out of nowhere. Hindi pangkaraniwan ang behavior ng orb. Ayon sa iba, maaring ito daw ay isang insekto lang pero malaki ang paniniwala ni Anonymous na isa itong orb. Kapansin-pansin din ang trail na naiwan ito habang lumilipad. Ano kaya ang nais nitong mangyari o gawin kay Anonymous? In another camera, makikita ang isang nakakapangilabot na pangyayari. Isang maitim na usok na tila nang galing sa tambucho ang makikitang nag-zoom past sa camera. Ito ay formless at walang indication kung ano ba talaga ito. Pero one thing's for sure, hindi ito pangkaraniwan na usok. Ang dark mass ay nagmula sa loob ng TV o nagmula sa loob ng wall. Ayon sa speculation ng iba, maaari umanong ginamit nito ang energy ng appliance upang mag-manifest. Ang dark mass ay hindi rin scatter tulad ng isang regular na usok. Kumpul-kumpul ito mula sa simula hanggang sa huli. Ayon sa iba, isa daw itong evil spirit na may strong attachment sa bahay. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? So far, base sa na-describe ni Anonymous, hindi siguro nagpagpag to pagkatapos mag-explore o ghost hunting. Diretso bibahan. Mukhang nananakit ang entity na nagpaparamdam sa kanila. Sumama sa kanya. Ito nga kaya ang entity na yun? Share your thoughts sa case na ito ni Anonymous down below. Surprise quiz muna mga ka-goosebumps. Ano sa tingin nyo ang sumilip sa bintana ng abandonadong mental hospital na ito? Isa ba itong multo? O isa lang itong homeless na person? Saan? 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 Ay, tangina, kinikilapotan ako guys. Ang lamig eh. Oh, ano yung balipo ko oh. Ayun oh.
no? Silip-silip na naman siya. Pasilip-silip siya. Ano kaya ito? Espiritu ng dating doktor o pasyente ng ospital? O isa lang itong homeless person? Let me know what you think. Akira. Ano ba yan? Isa pa. Kung natatandaan nyo na feature na namin ang missing case ni Akira before, ngayon tignan natin ang update na ipinost sa paranormal channel na Fourth Wall. It turns out na may mga videotapes na na-recover ang mga investigators. Videotapes na kinuha mismo ni Akira bago siya naglaho. Makikita ang napaka-weird and at the same time napaka-creepy na video. Naghuhukay si Akira na tila inililibing ang mga manika. Matapos ipakita ng Fourth Wall ang video, ini-reveal din nila na na-record si Akira sa kanyang bahay habang may daladalang doll na hawig sa mga manikang inililibing niya. Ang footage na ito ay na-record bago pa maglaho si Akira. Makikita na may hawak-hawak na manika si Akira. Mukhang hindi rin tama ang kanyang kaisipan dahil tila wala itong buhay habang naglalakad. Sa Part 4 documentary na ito, muling binalikan ni Investigator S ang bahay ni Akira. Sa simula nilibot lamang niya ang buong bahay tulad ng ginawa niya dati. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pag-e-explore, may na-encounter siyang kakaiba. Lamig. Chill. Ano, huwag kang manggugulat ha. Babatoy na ako May dito. nakasalubong si S sa ibaba ng hagdan. Ito ay isang matandang babae umano ayon sa investigator. Kinausap niya ito thinking na isa itong caretaker. Makikita sa video na pitch black ang buong katawan ng matanda. Hindi visible sa camera ang dark entity pero kinausap umano ito ni S. Pero tiningnan lang daw siya ng matanda. Hindi makagalaw si S sa mga sandaling yon. Pero buti na lang umalis din ng matanda. Nagpatuloy si S sa pag-explore. Hinanap rin niya ang matanda pero hindi na niya ito nakita. Ngunit habang naghahanap, nakarating si S sa isang doll room. Mukha bang pamilyar? Ito ang manikang daladala ni Akira sa mga sandaling hindi pa siya nawawala. Ayon sa isang comment, ang buhok ng manikang ito ay galing daw sa totoong tao maya-maya pa. Napansin ni S na may nahulog na isang doll. Tama na. Next part na. Ano yun? Parang ano? Doorknob. Doorknob pa na ba tawag dyan? Hang door. Ko alam tawag dyan eh. Dala kayo. Wala na. Putang ina na. Nakita niyo ba yun? Nang inimbestigahan ni S kung saan nanggaling ang katok, isang dark figure ang makikitang naglakad sa hallway. Pitch black ang buong katawan ng figure pero kitang-kita pa rin ang humanoid shape nito. Ayon kay S, ito umano ang matandang nakita niya kanina sa baba ng hagdan. Kung ang tingin ni S dito ay tao, yun ba ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong nag-react nang nakita niya ito? Ngunit ang tanong, niya, tao nga ba talaga ito? Sinundan ito muli ni S pero hindi na niya ito nakita pa. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Is this a ghost caught on tape? O baka naman sira lang ang camera ni S kaya hindi niya ito ma-record ng maayos? Watch the full episode sa channel ng Fourth Wall. At kayo na
ang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Tapos na, buti Kung may naman. nais kang ibahagi, Takot to, guys. So, sige guys, salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo yung video ni Goosebump Top 5. Subscribe na rin sana kayo sa kanyang channel at huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, J Mikes TV. At maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next vlog. So, bye-bye! Yun lang, pasok na ako, lamig. Bye-bye.